Naku po. Grabe 'to 'no. Lunes na Lunes, may bagong issue na naman na yumanig po 'no, sa isa sa pinakamalaking bus companies sa ating bansa. Mhm. Ano po kaya ito mga pre? Oh, eto, kita niyo po ito. Nakikita niyo po 'yan. 42 dati po, 42 dating empleyado ang nagsampa ng reklamong kriminal at, mabibigat ang kanilang, alegasyon mga pre 'no. Ang sabi nila, hindi sila basta nawawalan ng trabaho. Araw umano silang naipit sa gulong ng isang alitang, pampamilya na wala naman silang kinalaman. Hmm. Ayon po sa kanilang reklamo, may mga empleyadong pinagbawalang pumasok sa trabaho. Tinawag na ban. Grabe 'to 'no? Oh, 'di ba? Oh, pinalutang sa trabaho ng walang malinaw na assignment. Pinilit magretiro. No, grabe 'to 'no? Magre-retire ka, pipilitin ka, no? O kaya'y naperwisyong pumirma ng mga papeles na laban, no? Laban sa kanilang kagustuhan, 'di ba? So, ang pinakamasakit na tanong mga pre, no? Kasalanan ba ng mga ordinaryong manggagawa hindi pagpanig sa magkamag-anak na nag-aagawan ng kapangyarihan? Kasalanan niyo pa po. Siyempre ikaw nagtatrabaho ka lang naman, 'di ba? Hmm. Oh. Kasalanan mo po ba 'yan? Ikaw gusto mo lang sumahod, mapakain yung pamilya mo tapos maiipit ka, matatanggal ka pa? Ha? Eto po, dahil kung totoo ang aligasyong ito mga pre, bakit ang mga empleyado ang nagiging collateral damage? Yun po yung tanong eh. Ngayon, mas umiinit ang usapin dahil muling nabubuksan ang tanong tungkol sa impluensya at koneksyon sa kapangyarihan noong nakaraang administrasyon. Diba? Malinaw sa publiko na kilala at malapit noon ang ilang personalidad ng kumpanya sa mga nasa kapangyarihan noong panahon ni Rodrigo Duterte. Diba? Hindi po tayo nagchichismisan lang po dito, ano? Ito po ay usapin ng katotohanan at syempre, katanungan po ito, no? At tayo po ay magbibigay ng ating mga opinyon, 'di ba? Oh. Ito ay mga larawang nakikita ng publiko mga pre, no? Oh, mga okasyong dinadaluhan, may mga relasyong hindi naman itinatago, 'di ba? Pero ang tanong po ngayon, naging daan ba ang lapit sa kapangyarihan para makalusot ang ilang gawain sa loob ng kumpanya? Kasi mga pre, sa panahon ni Digong, no, magpasa hanggang ngayon, marami pong mga empleyado yung pinagtatanggal, no? So, kapag magpa-file ka ng kaso sa mga malalaking tao na 'to mga pre, hindi uubra. Gets nyo? Bakit po kaya? Digong, bakit kaya? Yung tanong. Bakit kaya? Digong yan eh. Low vendors yan si Digong eh. Pagdikit ka kay Dugong tuloy. sorry. Pagdikit ka kay Digong, safe ka. Kahit pa masamang damo ka. Marami po dyan, masamang damo, nakadikit kay Digong. Safe sa panahon ni Digong. Pero pag maliit na tao ka lang, kakayang-kayanin ka lang. Who are you? Ganon yung tingin nila sa mga maliliit na tao. Ang kawawa po dito, yung mga pinagsisibak sa kanilang mga trabaho, pinilit mag-retiro, no? Grabe to. Diba? Ibang klase. Ito minsan kasi naging dahilan po ba ito para hindi agad marinig ang hinaing, no, ng mga manggagawa? O isa lamang itong malaking pagkakataon na dapat imbestigahan ng mas malalim? Kasi pasalamat po tayo ngayon, no? Yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos hindi po ganoon. 'Di ba?
malapit po ang administrasyon ni PBBM sa mga inaapi. 'Di ba? Pantay po ang batas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon po sa human rights lawyer na si Attorney Dino De Leon, kung pagbabatayan ng kabuuan ng mga aligasyon, may mga elemento umano ng grave coercion, no? O pamimilit na maaaring pumasok sa ilalim ng batas. At kung mapapatunayan ang mga ito, hindi lang ito simpleng labor issue, di ba? Usapin po ito ng dignidad, ng kabuhayan, at syempre karapatan po ng mga manggagawa. Diba? Dahil walang empleyadong dapat mamili sa pagitan ng kanyang prinsipyo at pagkain ng kanyang pamilya. Oh. At ngayon, isang tanong ang gustong marinig ng publiko, mga pre. Oh, 'di ba? Ano kayang masasabi ni PBBM dito? Malamang pag ito'y nabalitaan po ng ating pangulo 'di ba? Hindi naman po imagine 42 na manggagawa, 'di ba? Hindi po 'yan papabayaan ng ating mahal na pangulo. Ha? Oh. Dapat po bang magkaroon pa ng mas malalim na investigasyon? Kung ako po yung tatanungin, syempre, dapat lang. Dapat mapanagot talaga, makakuha ng hustisya itong mga manggagawa po na to. Di ba? Kasi may mga binubuhay pong pamilya yan, mga pre. Oh, kaya dapat laliman pa po yung investigasyon. No? Oh, dapat bang panagutin ang sino mang mapapatunayang lumabag sa batas? Yun po yung mga tanong. Natural, syempre, di ba? Kaya sana po, no? Matulungan po ng administrasyon itong problema po ng mga manggagawa kasi sa sobrang hirap po ng panahon ngayon, no? May mga anak kayo, may pamilya kayo, may pinapakain kayo, may binubuhay kayo, may pinapaaral kayo. Ay kailangan po talaga nila ng makuha nila yung dapat sa kanila, mga pre. Yun lang naman dapat, di ba? Kasi pinagkaitan po sila noon. Oo. Pinagkaitan po sila ng karapatan. Yung karapatan nila, alam mo yun, nawala eh. Oh. Dapat po talaga manaig po yung katotohanan ngayon. Grabe to si Digong. Itong mga Yanson kasi, mga pre. Ano po ito kay Digong? Malapit kay Digong. 'Di ba? So may mga sabi-sabi, mga pre, na di umano alam mo yun, pag dikit ka sa isang kaibigan mo, isang hiling mo lang, matutupad yun. 'Di ba? Halimbawa ako, dikit ako kay Digong, masama akong tao, bastos akong tao, wala akong pakialam sa mga empleyado ko. Tapos, tatagtarin ako ng kaso ng mga empleyado ko. Sabi ko lang kay Digong, pabasura mo yung mga kaso sa akin. Pabasura mo yung mga kaso sa akin para mga sakit sa ulo yan eh. Andun itong si Digong naman kasi low benders nga ito. Magkaibigan tayo, pagbibigyan ka ngayon. Yeah? Sabi nga ni Digong, we planted evidence. Diba, kung nagpaplanta ka ng ebidensya, napupwede rin po, natanggalin mo yung kahit nandyan yung ebidensya, pwede mo rin tanggalin yan eh. Ibibend mo yung batas. Diba? So, sabi ko nga, mga pre, marami po talagang nawala ng trabaho sa panahon ni Digong. Hindi lang po ang 42 manggagawa na to. Marami pa po. Diba? Maraming mga Pilipino naghirap dahil sa pamumuno ni Rodrigo Duterte. Samut-saring patayan, barilan, di ba? Tanggalan sa trabaho. Minsan, yung iba, wala nang makain dahil walang trabaho eh. Bibigyan ka ng bukbuk na bigas. Ang tanging yumayaman po sa panahon ni Digong, itong mga nakadikit sa kanya ng mga, alam mo yung mga walang mga puso. Di ba? Walang mga puso, mga pre. Sila po yung talagang timpayaman. Totoong timpayaman. Di ba? Kaya kayo po, mga pre, no? Ano po yung inyong opinion dito sa ating topic ngayon? Ayan, gusto ko namang malaman yung inyong opinion, mga pre. No? At sana makarating po ito sa ating mahal na Pangulo itong usaping ito. No? Ako concerned lang naman ako sa 42 manggagawa kasi lahat ng mga yan, no?
kailangan po nilang makuha yung para sa kanila. Hustisya po, hustisya, no? May pamilya yan, may pinapaaral yan. Hindi naman po single lahat yung mga yan. Kahit nga single ka kailangan mo pa rin ng pera, di ba? Kailangan mo ng hustisya. Yung pilitin kang mag-resign, nako, pangit yun. Pipilitin ka, hindi po katanggap-tanggap yun. Lalo na kung matagal ka na dyan, tapos biglaan gano'n, di ba? Pangit para sa akin mga pre, di ba? So, yun lang naman yung aking reaction dito mga pre. Never again, no? Wag na po tayo mag-Duterte. Kasi once, pag binalik niyo yung mga Duterte, magiging mas malala pa po yung mangyayari. Promise, nakikita ko po yan. Kasi sila po ay abusado po pagdating sa kapangyarihan. Wala po silang pakialam sa mga maliliit na tao. Ginagamit lang nila yan. Pag kailangan nila, gagamitin nila. Pag nagamit ka na, who are you? Diba? Yan po sila So, yun lang yung aking opinion, reaction dito mga pre. Maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayon, no? Sa ating video ngayon. Syempre, no? Kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. Yan. At tandaan po natin, may TikTok po tayo dyan, may Facebook. Dalawa po yung ating Facebook page, Ballpoint Man 2.0 mga pre at Ballpoint Man 3.0. Ayan. Sana po ay yung suportahan yung ating mga social media accounts mga pre kasi minsan nag-upload din ako sa TikTok, Facebook, ayan. Sana po ay tulungan niyo pong i-share yung ating mga videos sa kahit saan mang lupalop ng social media. Ayan. Ayan. So ayan mga pre, ako'y magpapaalam po muna pansamantala. Maraming salamat sa pagsama sa atin. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat po lahat. Magandang araw.